Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, tayo ay nasa part 4 na po kung saan ay itinuturo ko po sa inyo yung mga English sentences na kung saan ay maaari lang mabuo kapag gumamit po tayo ng linking verbs na am, is, are, was, at saka were. Okay po? Bali, ngayon naman po, ang isusunod po nating salita para makabuo po tayo ng panibagong ideya o panibagong English sentence gamit po ang linking verbs ay ito po. Itong preposition. Okay? Pagkalagay po natin ng preposition, susundan naman po natin ng pangalan ng lugar. Okay? At pag nagawa po natin yan, ang naibibigay po nating ideya ay sinasabi po natin kung nasaan ang ating pinag-uusapan. At ito po yung ating halimbawa. Si Mario ay nasa bahay. Pag in-English nyo yan, Mario is at home. Kung mapapansin nyo dito sa English, yung linking verb po natin dito ay itong is. Tapos sinundan ng preposition. Tapos yung preposition sinundan po ng pangalan ng lugar. At ito pong home. At ang nabuo po nilang ideya ay yung lugar kung nasaan ang ating pinag-uusapan. So, ang ibinibigay ko po sa inyong ideya ngayon ay maaari po natin sundan yung ating linking verb ng preposition tapos susundan po natin ng pangalan ng lugar. At makakabuo na po agad tayo ng English sentence. Okay? Gamit po itong preposition plus place. Okay po? Okay, isa pa pong halimbawa. Siya ay nasa tindahan. Okay? Yung ay po natin dito ay tinranslate ko bilang is. Okay? Na ang ibig sabihin, pang ngayon na impormasyon ang ibinibigay ko, hindi pang noon. Ibig sabihin, yung tao ay nandoon sa lugar na iyon ngayon. Okay? At kaya naging is po yan kasi ibinasi ko po dito sa ating listahan sa pang ngayon na linking verbs. At kung mapapansin nyo, yung siya ay dito sa ating halimbawa ay makikita nyo dito sa ating listahan sa pang ngayon na linking verbs at ito po yon yung siya ay. At kitang-kita nyo ng katumbas po sa English. Itong he is o she is. At ang pinili ko po para sa siya ay itong he na patungkol po sa lalaking kasarian. So lalaki po yan. So he is, siya ay. Ito, he is, siya ay. Okay, diyan ko po kinuha yung ating linking verb na is. Tapos, sinundan ko po ng nasa na tinranslate ko bilang at. Tapos, yung pangalan ng lugar. Yun naman ang sinunod ko pagkatapos ng preposition. At ito pong tindahan, the store. At ang nabuo po nating English sentence ay patungkol po sa lugar ng ating pinag-uusapan. Okay? So, yan po. At ito pa po, ang iyong phone ay nasa mesa. Pag in-English nyo yan, tapos ang impormasyon na gusto nyong ibigay ay pang ngayon, edi ito po yon. Your phone is on the table. Yung nasa dyan, yan naman po, on. Okay? Tapos, is po ginamit ko kasi pang ngayon na impormasyon ang ibinibigay ko. Pero oras na gusto nyo, pang noon, ang ibinibigay nyong impormasyon, ang gagamitin nyo sa ating halimbawang ito ay was naman. Papalitan nyo itong is ng was. Ito, nitong was. Okay? Kaya nalaman ko pong was kasi di ba itinuro ko dun sa part 1 po natin na kapag yung ating pinag-uusapan ay ating pinangalanan tapos isa lang po ang bilang niya, is po o was ang inyong gagamitin. Okay po? Kaya was ang aking ipapareha dito sa ating pinag-uusapan na your phone kung pang noon ang ating pinag-uusapan. Pero kung pang ngayon is. Okay? So, ganyan po. So, ngayon, meron na naman po kayo natutunan sa paggamit ng linking verbs. At yun po ay maaari po sundan natin ng preposition at saka pangalan ng lugar para masabi natin kung nasaan ang ating pinag-uusapan o yung ating subject. Maraming salamat po.